Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ibigay ko sa inyo itong mga nagbabagang mga balita. Ang daming ganap mga kababayan ngayon. Una tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy si Pacquiao. Yan humiling na mga kababayan yung US government ng extradition laban kay Apollo Kibuloy. Yan ang mga breaking news ngayon, mga kababayan. Yan, US formally requests Kibuloy's extradition. The United States submitted a formal request in July seeking the extradition of Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy, who faces charges including child sex trafficking. Yan mismo, mga kababayan, yung naging payag ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, sa interview ng mainstream media. Sabi niya, the request is with the Department of Justice for appropriate action na daw. So yan mga kababayan, ang mga balita ngayon. So last month pa pala, mga kababayan, July, pero ngayon pa lang nilabas yung balita. Sabi naman dito sa report mga kababayan ng Billionaire News Channel, the DOJ, the lead agency tasked with handling extradition cases, was reviewing Washington's request. Si Kibuloy, na isang close friend at saka spiritual advisor ni dating President Rodrigo Duterte, was indicted in 2021 by a US federal grand jury and was on the FBI most wanted list on charges of committing conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, and bulk cash smuggling. He was being held in the Pasig City Jail over domestic cases on alleged sexual and child abuse and human trafficking. So, wala pang statement mga kababayan as of this time, press time, yung Palasyo Malacanang. Anyway, baka bukas o mamaya magpalabas na rin po ng statement. Kasi nire-review pa pala ito ng Department of Justice kung pagbibigyan yung extradition request ng Amerika. Pag pinagbigyan mga kababayan, so ang mangyayari niyan, ililipat si Kibuloy sa Amerika. So, itong kaso 2021, panahon pa ni Digong, kaya lang namamayagpag mga kababayan nung panahon ni Digong, itong si Apollo Kibuloy. Halos siya, untouchable dito sa Pilipinas. At nakita naman po ninyo, nagyayabang pa nung panahon na hindi pa siya nakasuhan dito sa local courts. Now, because of the, ginawang investigation ng committee ni Risa Ontiveros, kaya bigyan din natin po ng, actually siya yung mayor, leading personality dito po sa Pilipinas. Ito pong si Risa Ontiveros. So dapat ibigay natin ang commendation kay Risa Ontiveros kasi siya talaga yung nagpa-imbestiga nito. And no other members ng Senado ang kasing sigasig ni Risa Ontiveros sa pagpurso ng kaso laban po kay Apollo Kibuloy. Yung mga inaasahan natin na mga babaeng mga senators tulad po ni Amy Marcos, ni tawag dito, yung dating Senator Cynthia Villar, pati mga kababayan, itong si Cayetano, si Pia Cayetano, sino pa yung mga senators na mga babae noon? Si Loren, mga kababayan, tahimik sila. Pati si, tawag dito, si Nancy Binay, hindi kasing sigasig, hindi kasing aktibo, mga kababayan. Talagang ang nagpurso nito na ma-file ng kaso at ang naging result, mga kababayan, ay yung investigation po ng committee ni Risa Ontiveros. Kaya dapat ibigay natin yung kredito
where the credit is due, sabi nga. Pati si Alice Goo, yung issue ni Alice Goo, nagpaimbestiga po si Risa Ontiveros at siguro naman alam ninyo lahat, alam natin lahat kasi nakita natin yung napakatapang mga kababayan na pagpapaimbestiga, pagpurso ng hustisya para sa mga biktima ng human trafficking, sex trafficking laban mga kababayan dito kay Apollo Kibuloy. Ngayon ito yung mga reactions ng ating mga netizens. Pabor sila na extradition na, extradite na mga kababayan nito si Kibuloy. Sabi ni Eduardo, ipadala na yan sa Amerika, dagdag pa yan sa pagulo sa Pilipinas. Sabi ni Albert Lopez, naku, hindi nila kaya yan. May-ari yan ng sanlibutan. Sabi ni Alberto Carrizo, kung bitay ba parusa, why not? Sabi ni Maricel Morillo Sabado, magandang buhay ng mga nakakulong sa US, kaya mas okay dito para naman talagang mapagbayaran ang kasalanan. Si Bato na lang ipadala sa dahig. Sabi ni Dan Jadjid, fake Jesus of Davao, a dearest friend of Digong. Sabi ni Boy John Matias, yes, ipamigay na lang, wag nang ibalik doon na ikulong. Bon voyage, Gibbs. Sabi ni Yorkie Gomez, Yorkie Gomez, it's about time. Sabi ni Jack Guerrero, rally na naman yan. So malamang mga kababayan mag-rally na naman, pero I don't know kung gagawin pa yan mga kababayan ng mga members nila, kasi yung mga members nila po ay pull out na sa politika kasi nadala siguro po mga kababayan, pero huli na yung lahat. Alangan naman yung INC mag-rally para kay Kibuloy. Diba? Tingnan natin mga kababayan kung magprotesta yung mga Duterte senators. Lalo na si Alan Peter Cayetano, yung magkapatid na Cayetano mga kababayan. Or baka manahimik na lang kasi yung mga Duterte senators namumuro na rin po dito sa Pilipinas. Yung magkapatid na Cayetano, pati si Loren Ligarda. Di ba? So, baka hindi na lang po magsalita kasi may kanya-kanya silang kinakaharap na problema na consequences ng kanilang mga mga maling ginawa mga kababayan. So abangan natin mga kababayan kung kailan i-deliver si Kibuloy pa US para managot mga kababayan sa kanyang patong-patong na kaso na kinakaharap po sa Amerika.